Mga establishmento sa isang Pogo Hub sa Kawit, Cavite, isa-isang ininspeksyon at isinara ng mga otoridad. Ang pambansang pulisya tiniyak na magpapatuloy ang pagbabantay sa mga nagsarang Pogo at ang mga ulat ng guerrilla operations nito. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Makikita nyo po, pagtutulungan po namin, after January 1, you will see ang powerful po ng gobyerno laban sa ganito. We may make sure, matutupad po yung pangako ng presidente natin na wala pong Pogo by January 1. Abandonado na ang mga gaming room ng Pogo compound dito sa Island Cove, Kawit, Cavite. Maging ang mga quarters na tinutuluyan ng mga empleyado ng Pogo ay bakante na rin. Sa isinagawang inspeksyon na pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Rimulya kasama ang PNP, PAOK at PAGCOR, sinabi nito na nasa 30 hektarya ang Pogo compound na merong 57 na gusali, nasa 15,000 Pilipinong empleyado at 15,000 dayuhan ang apektado sa pagsasara nito. Sinabi ni Secretary Rimulya, noong nakarang buwan pa lamang, wala ng supply ng kuryente dito sa compound. Kaninang umaga, isa-isang pinadlock ang mga gusali dito sa lugar. Nilagyan din ito ng closed signage. Ayon kay PAGCOR Chair Alejandro Tenco, ang Pogo dito sa Island Cove, ang kahuli-hulihang Pogo na nagsara sa bansa. Ang PNP, siniguro namang babantayan ang mga nagsarang Pogo sa bansa, lalo na't meron silang natatanggap na report na merong mga guerrilla operation kung saan ginagamit ang BPO bilang cover. Sa umagang ito na isinara na po natin ito, wala na pong hub ang natitira dito sa atin. Sa katapusan po, pagpasok po ng first week, mag-i-enforce, magsisimula na po tayo ng enforcement. Yung po yung mga Pogo hubs na, yung mga Pogo, small-scale Pogo operations na magtatago po doon sa mga hotels, sa mga resorts, at sa mga bahay-bahay. Matatanda ang December 31 ang deadline na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para isara ang lahat ng Pogo operations sa bansa. Ryan Lesiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.